Good morning mga kasimple. So panibagong vlog na naman tayo ngayong araw. Ngayon ay pupuntahan natin ang isa sa mga mansyon ng mga Marcos dito sa Cabuyao, Laguna. So tara, samahan niyo ako. Tay, kayo rin ba yung gumagawa ng bike dito? Mga nasisira? Hmm. So meron pala kayo. Tama-tama po pala pagka may mga nasisiraan ditong mga ano po. So doon sa mga bikers natin, kung sakali masiraan kayo, pwede kayo dito magpagawa. So wala na kayong problema kung sakaling abutan kayo ng pagkasira ng inyong mga bisikleta. So may mga tindahan na rin pala kayo, mga parts na po. Ano po ito, mga bago na to? Kaya itong gantong klase na to, magkano yung mga gantong halaga? Ngayon mga kasimple, narito tayo ngayon sa bahaging ito ng kalsada kung saan paakyat tayo para puntahan ang Twin Mansion na nasang gawing iyon pataas ng bundok. Kita nyo naman kung gaano pakatarik ang ating dadaanan sa parting ito ng kalsada. Marami rin tayong nadaanan ng mga bikers na papunta sa Twin Mansion upang doon ay makapagpa-picture. So ito na itsura ng mansion ni Marcos o Twin Mansion. Yung mga nagtitinda na rin ng mga gears rito, mga iba pang mga kailangan ng mga cyclist at mga rider. Mapapansin natin na itong bahaging ito ay napabayaan na ng mga Marcos at abandonado na. Tingnan nyo naman ito mga kasimple, itong bahaging ito ng likod. Mapapansin nyo, may mga damo na tumutubo sa loob kasi napabayaan na nga tagal ng panahon. Lapitan naman natin ito, itong bahaging ito. So madalas ito ginagamit na rin sa pelikula, itong lokasyon na to, sa mga haunted story ng mga pelikula. Pero nung nabubuhay si The King EPJ,
Dito rin siya gagawa ng pelikula. Napasama na rin itong lokasyon na ito. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda at kataas. Pero sa bahaging yun ng bubong, talagang napabayaan na. Hindi na na-maintain. Tagal ng panahon. Itong mansion na to ay itinatag noong 1980 na noon ay Pangulo pa na si President Ferdinand Marcos. Ito ay nasasakupan na rin ng bayan ng Kabuyaw at matatagpuan sa itaas na bahagi ng Matang Tubig. Ito ay Barangay Kasili na ang nakakasakop. Ito naman yung isang bahagi ng mansyon, kaya tinawag na Twin Mansion. Dalawa ito. Isa na ito at isa yung kabilang yun. Ito ang makikita natin sa loob o labas ng mansyon nito. Silipin na natin ang loob dito kasi nakakandado siya. So, ibig sabihin, bawal pumasok. Talagang wala nang laman yung loob. Maliban dito sa nag-iisang table billiard. So, ginagawa na rin tambayan to ng mga siklista. Kung makikita nyo. Isa lang ito sa bahagi ng mansyon na tinatawag na Twin Mansion. Kita-kita naman po natin yung loob, mga kasimple. Talagang wala nang laman ng loob nito. May mga lumalabas din na bali-balita na meron din daw mga nagpaparamdam na sa bahay nito. Which is hindi naman natin siguro may iwasan yan. Kasi, hindi naman siguro may iwasan talaga na kumalat ang balita na yon. Dahil sa laki nga ng mansyon na ito at sa ilang taon na ring inabando na ito ng may-ari o ng mga Marcos. Kung mapapansin nyo, mga kasimple, pamula doon sa isang gusali na yon na bahagi ng mansyon hanggang dito sa bahaging ito, ang haba ng mansyon na ito.
Kaya tinawag siya na Twin Mansion, itong gusali na ito, at yung kabila na yon tinawag na Twin Mansion. Katulad na lang ng bintana na ito. So, nakikita nyo naman na sobrang luma na talaga. Tapos po rito, tinutubuan na rin ng mga damo sa paligid. So hanggang dito na lang siguro tayo. Tayo pwedeng lumampas dito sa tali. So ito yung itsura niya. Ito na po mga kasimple ang itsura ngayon ng Twin Mansion na ito. So marami na rin mabibili dito ng mga jersey, mga kasuotan ng mga nagbibisikleta at mga riders. Mga souvenir. Lapitan natin. So meron din palang naka-duty rito na bike mechanic na sakaling masiraan ng mga siklista at dito kayo nabot, pwede kayo magpagawa. Kaya kayo rin ba yung gumagawa ng bike dito? Mga nasisira? So meron pala kayo. Tama-tama po pala pagka may mga nasisiraan ditong mga ano po. So doon sa mga bikers natin, kung sakali masiraan kayo, pwede kayo dito magpagawa. So wala na kayong problema kung sakaling abutan kayo ng pagkasira ng inyong mga bisikleta. So may mga tindahan na rin pala kayong mga parts na po. Mga nasisira dyan sakali. Ano po ito, mga bago na to? Bago yung ganyan mga plato. Kaya itong gantong klase na to, magkano yung mga gantong halaga? Ganyan kasama baby 1. Ha? Kasama baby 1. Kasama yung baby? Plato lang. 1-2. Pag plato lang po tayo, magkano? 850. 350? 850. Tapos meron din kayong mga packet ano. Ito mga ganito tayo, magkano sa mga ganito? 850. Tapos meron na rin kayong mga ano ng salamin. Magkano tayo sa ganito? 150. So kumpleto na pala. Wala na kayong hanapin ng mga bikers natin dito. Para lang po sa kalaman tayo ng mga ating mga bikers. Tapos ito tayo, anong tawag dito? Ay, yung pambomba. Oh, pambomba ng ano, 250. Pambomba sa mga napaplatan. Ito po. Alin tayo? Ay, ito.
Anong po tawag dito? Patskill. Pwede mo buksan niya para makita mo. Yan. Kasi maraming hindi rin nakakaalam niya. Hindi makita. Ito pala yung laman nito. Pang ano to tayo? Basket, pang nabutasan pa. So pag nabutasan pala kayo, meron na rin ditong mga Yan, yung rugby. may rugby. Kumpleto. Oo. So kumpleto pala kung sakasakali na masisiraan kayo dito. Meron tayo silan. May silant din daw po, sabi ni tatay. Tutukan yung silan natin. Yan, pangmasa din yan. Ayan. Alin po rito? Yan, yung nakaputi na yan. Ito. Kapan yung silan natin. So ito, may silant din dito sa tatay kung sakasakali. Dito kayo magsasadya pumunta. No worries na kayo. So tayo, ano pangalan niya tayo? Jimmy. Oh, Jimmy po kay tatay. Jimbo kung tawagin. Pa. Lolo Jimbo, master. Oh, kay Master Jimbo. Shoutout po sa inyo tayo. Hanapin nyo lang siya rito. So pag bungad nyo lang dito, makikita nyo na agad yung kanyang mga paninda rito. At pwede rin kayo magpa-service dito kung sakali. Na masiraan kayo. So tayo, salamat po. Thank you. Sa ngayon, dumadami yung mga pumapasyal dito. Riders man o mga cyclist na nagbibisikleta.